Ayun guys, dahil wala kaming ref o yelo, ayan, mas ninais ko po na lutuin muna sa pamagitan ng kaunting mantika at asin at kaunting umami para naman may lasa, no? Para naman yung ating mga kakainin sa mga sunod na pagkain ay ma-preserve natin o hindi masira yung ating mga uulamin. So dahil wala kaming rep, yun ang ginawa ko, kaunting gisa-gisa lang yan sa mantika at asin at umami. So pwede na preserve na natin yung mga uulamin natin sa mga susunod na pagkain sa ating mga pupuntang destinasyon. At dahil nga kami ay marami kaming pinamili, so kailangan namin lutuin. At sa mga orasang ito ay ang niluto naman natin ay, kung di ako nagkakamali, ay alimasag, no? Alimasag, yes po. Nagbili rin po kami ng alimasag kasi nakita ko mataba, maganda yung alimasag niya. So, hindi ka magsisisi sa iyong binili kasi may enjoy mo yung pagkain. So, alimasag, yan, meron tayong alimasag. At yung tahong, nakalimutan ko talaga yung tahong sa palengke. Binaba ko yung kasi may bumili ako ng alimasag na to. Nakalimutan ko, hindi ko na sama sa pagdampot. Ayan, kaya yung tahong, shout out sa nagtinda ng tahong, hindi mo sa akin pinaalaala ha. Ako'y nanggigigil sa iyo. By the way, highway, patuloy tayo sa paglulutong ito para naman ay hindi masira, muntik na masira yung aming pagkain. Wala sana kaming kakainin tito dyan ng aking butihing mabait talaga, mabait na Manong Donggol. Yan. Napakabait po niyang taong yan. Napakabait talaga. Yan. So, by the way, highway. Yan. So, kailangan nating lutuin naman. Ang susunod ay, yan, luto na, diba, ang ating alimasag. O, na yan. Isinalin sa lalagyan. So, ngayon, magluluto naman tayo ngayon ng, syempre, kailangan tayong may isda. Magprito tayo ng isda diyan, guys. So, dahil masisirado ay, pusit muna pala bago pala yung, kasi baka ito yung masira. Pusit muna bago yung isda, guys, no? So, diba, sa gala namin, ang dami namin daladalang baon. Takot magutom, no? Kaya ang ginawa, ayan, labusan, lagyan ng kaunting mantika, asin, umami, diba, ma-preserve na yung ating mga ulam sa mga susunod na araw at makakasurvive tayo, guys. So, sa awa ng Diyos, tayo ay nakasurvive, diba? Ayan, asin-asin, mikos-mikos, yan, minikos-mikos ng tito. Napakalinis talaga ng tito, ayan. Nakikita natin, minikos-mikos niya. Nakakatuwang magluto itong aking titong to. Yan, ang inyong tito. Minikos-mikos, nilagyan ng asin ng umami para naman maging masarap at ganahan ng pagkain ang aking idol na napakabait talagang Manong Chopper na Manong Donggol. Ayan. So, hintayin natin maluto. At pag naluto ay di makakain na ulit mamayang gabi, no? So, ayan. So, hintayin lang natin kumulo dahil hindi yan dapat lutuin ng masyadong overcook kasi nagiging makunat. Para pagluluto pa sa susunod na luto niyan. Kasi lulutuin ulit yan para maging okay siya, maging masarap. So, may lulutuin tayo dyan. So, after nyan, syempre, ayan, kailangan na natin magprito dahil luto na yan. Feeling ko luto na yan. Yan. So, asin-asin na natin ang ating isda para may lasa. Yan. Hindi lamang ako may lasa. Lasang maasim. Char! Lasang malat-alat. So, ayan, guys. So, asin-asin lang tayo sa ating isdang lulutuin. So, ganito lang ang buhay dito sa camp namin. Simpleng buhay, lumayo sa ingay ng lungsod, kalimutan ang mga dapat kalimutan, char! So, ayan. So, habang narito tayo sa lugar na to, enjoy lang natin ang buhay. Sabi nga, bukas makalawa, hindi na natin alam ang mangyayari. So, dapat everyday happy. Happy lang kahit tayo may mga pinagdadaanan. Char sa buhay. Ayan, magprito na nga tayo ng
isda. Baka kung saan na mapunta ang ating mga sinasabi. Ayan, prito-prito lang tayo guys. Samahan niyo ako sa pagprito-prito. Ayan, prito-prito lang sa pamagitan ng ating bagong lutuan, ang Mitsubishi. Mitsubishi, baka naman. Ayan, hello. Mega loud shoutout sa inyo dyan, no? Ayan. So, prito-prito. At habang tayo nagpiprito, tayo naman ay magpapaksiw ng isda. Ang susunod natin, pinaksiw na isda. O, diba? Ang dami naming ulam. So, syempre, dahil para hindi masira at wala kaming yelo at wala kaming ref dito sa camping na to. So, ang gagawin natin ay patatagalin natin yung mga stock natin pagkain. Patatagalin para hindi siya masira. Yan. Yan, lutuin na. O, ma-preserve na may ulam tayo sa bawat araw na dadaan. So, survivor to in 24 hours. Yan. Kung tayo ay tatagal o hindi. So, syempre, enjoy lang natin tong ating camping na to, no? So, dumayo pa talaga ako rito sa Tanay Rizal para mag-camping. Para maranasan ang buhay na malayo sa syudad. Yan. Malayo sa'yo, di ba? Yan, char. Ayan, malayo mat malapit, ikaw pa rin. Charot! Charot lang. Ayan. So, shoutout nga pala sa mga viewers natin na nanonood dyan. Hello. Salamat po sa inyong pagsuporta at panonood, pagtsatsaga sa aking mini vlog. So, ito naman po ay part lang ng aking ginagawang memories yan. Hindi man tayo ma-monetize dito sa ating ginagawa sa Facebook o sa YouTube. Hindi man mabalik yung ating ads. So, at least meron tayong memories. Malay natin, mabalik yung ads natin sa YouTube, no? So, ayan. Wala namang masama din. Pero kung hindi naman ay, bakit na pipilitin natin? So, ito ay part lang ito ng mga memories para pag matanda na ako, yung mga anak-anakan ko makita nila as tatay, o, di ba? Meron silang memories na maalala sa akin. At meron din ako mapapanood pagdating ng panahon na ito ng mga kabataan ko, di ba? So, sabi nga is, mula ngayon, 2024, gagawin ko ang buhay ko ay masaya lang, no? Enjoy ko lang ang buhay kasi sa mga susunod na araw, hindi natin alam ang mangyayari. So, dapat enjoy lang and happy lang. And chill lang, di ba? Yun naman talaga ang dapat nating gawin. Gawin nating masaya ang ating buhay. Kapaki-pakinabang, sabi niya. Huwag nating hayaang maging malungkot ang buhay natin. Kasi, pag tayo'y malungkot, ay talo tayo, no? Sabi nga is, huwag mong hayaan o huwag mong sayangin ang isang araw na nasinira o nasisira ang araw mo. Ito'y gawing masaya para maging pakipakinabang, no? At dahil dyan, ito po ang ang aking tulugan, ang aking tent. Yan po ang aking tent. Ayan, nakikita ninyo. Ayan, may lamesa dyan. Talaga nagbaon ng lamesa, tubig. Ayan, si Senyor Donggol, nakaduyan-duyan. Ayan. So, guys, sa oras na to, magliligpit na ako. Lilipat na kami ng lokasyon. Kasi mayroon akong nakita at nalamang magandang lokasyon. So, samahan niyo ako sa panibagong destinasyon. Ayan, nagliligpit na po ang inyong lingkod. Nagliligpit na ng mga gamit. Linis-linis na, syempre. Linisan para hindi mantikain bago itabi. Yan. Dahil tayo ay lilipat na ng ibang lokasyon. So, tayo ay naka isang araw na rito sa lugar na to. So, plano dapat namin dito matulog. Pero, dahil meron nakapagkwento sa amin, malapit na lang dito ang Quezon. So, lilipad tayo. Aandar tayo. Tatahakin natin ang Quezon. So, sa Quezon, doon tayo magpapalipas ng gabi hanggang mag-umaga. At lasapin natin kung ano ang meron sa Quezon. Sa General Nakar. So, pupunta tayo. Ligpit. Excited ang bata. Siyempre, dahil malapit na lang dito sa Tanay. So, Gaunting Kembot na lamang daw ito. So, Quezon na. So, huwag natin sayang. Narito na lang tayo. Ay, di pumunta na tayo ng Quezon. Yes?
Buhay Quezon na naman tayo, guys. So, alam na naman ninyo na taga Quezon ako. So, punta naman tayo sa another part ng Quezon. Ayan. So, nung nakaraang linggo o mga linggo is nasa mismong bayan namin kayo dinala sa bayan kung saan ako sinilang. Ngayon naman, pupunta tayo sa Karatig. Hindi man Karatig, kalalawigan natin yan. Sa kalalawigan ng Quezon. Pero napakalayo sa amin ito ng General Nakar na to. Dahil itong General Nakar ay sa bandang itaas, kami sa bandang dulo. So, north to south. Yan, parang ganun po ang aming sitwasyon. So, ligpit-ligpit tayo ng ating tent, guys, no? Then, pagkaligpit ito tayo gogora na. Paggora natin, ayan, syempre. Kailangan natin ligpit ito kasi syempre, dumating tayo rito malinis, alis tayong malinis, no? Para walang masabi si Tito. Maraming salamat nga pala kay Pastor Efrain. So, Pastor, salamat, at kay Tita Vicky. Tita Vicky, maraming salamat. Maraming salamat sa mainit mong pagtanggap. Ayan, nagpapalabas na tayo ng hangin ng ating higaan. So, sana dyan tayo matutulog. Pero nabago ang isip ko. Ayan, pupunta tayo sa ibang place naman para mas marami tayong content video yan. So, pasyal-pasyal hayaan po ninyo ko kayo ipasyal kung saan man ako pupunta. And ito po ay part ng aking journey. Dahil in the past year, puro trabaho. Wala nang panahon para sa sarili. Ngayon, 2024, magsisikapin ko magkaroon ako ng panahon sa sarili ko, gawing masaya sapagkat ang buhay ay maikli lang, no? Na-realize ko pagdating ko ng 40, na-realize ko na ang buhay pala ay saglit lang. Dapat gawin natin itong makabuluhan, gawing masaya, and yung mga dumarating na mga pagsubok is part yan ng buhay para tayo ay maging matatag, para tayo maging malakas. Para sa mga susunod na araw, buwan, tayo ay master na natin yung mga daraan sa ating buhay. Sabi nga, tayo ay tinitrain lang sa problemang ibinibigay sa atin para tayo mas lalo maging matatag at maging porsigido sa buhay, na mabuhay ng mapayapa at marangal. So, ayan po. So, dahil tayo palis na, ayan, si Pastor Efrain po, mangunguhaya na ito ng gabi. Napakabuti po ng puso nila mag-asawa. Sa mga tagapayatas. So, tinanggap po nila ako dito na para may malaing, may maluto, no? Ayan. Salamat, Tito. So, salamat sa inyo, ho. Salamat. So, malawak po yung kanilang lupain dito sa kanilang lugar dito sa Tanay. So, ayan po. Sa kanila po yan lahat. Yung lahat po na nakikita ninyo. Abot ng tanaw ninyo, kanila pa rin po talaga. Fresh na fresh. Isa pa. Ito, medyo magulang na po. Pero maganda to. Wala. Sige po, kayo po. Uy, stop! Baka maligaw kayo sa... Ayan. Mabuti pa yung aso na kakain ng kon, no? May snapping software dyan. Ayan. Kung gusto nyo dito maligaw, pwede rin. Dyan? Magdaan. Wait, dito. Yan. Isa lang yung tao dyan eh. Mamaya pakilala ko kayo. Sige po. Lumapit bakit. Loko ka, Bible. Saging ni Genesis. Ingatan mo Loko ka. Uy. Ganong. Ayan guys, so maraming salamat po sa pagsama sa akin sa pagmamasyal
at panonood ng aking mini vlog. So hanggang sa muli guys, maraming salamat po sa nag-like, nag-share, at nag-comment po kung saan po nakakaabot ang aking video ito. Maraming salamat. Bye-bye! Paalam!